Sa Pote Fort, Cavite. Ito na nga ba ang baungkutan ng mga tinderang Muslim? Paano ba naman kasi? Saan ka man daw mapalingon, tiyak na kitang-kita mo ang kanilang mga paninda. Pero bakit nga ba sila nakikipagsapalaran dito sa Luzon? Ako, si Trenet Triguera at ito ang Eyewitness. Makukulay na pitaka, mumurahing coin purse, mga pakete ng sigarilyo at lighter. Yan ang ilan sa mga sumalubong sa amin na makilala namin si Aling Mini, isang Muslim. Siyempre, nagpaalam kami makapanayam siya, kaya naman madali kami nakatuloy sa kanyang munting tindahan. Gano'n na kayo katagal dito? Dito sa Tacoto, dito mismo, magpa 5 years. Bakit nyo naisipan dito pumunta? Bakit dito nyo naisipan magnegosyo kaysa doon sa Mindanao? Kasi na malubog siya. Natin din dito magnegosyo kaysa doon. Saan kayo kumukuha ng puhunan para sa mga produkto nyo? Ako na lang sa sa parents, relatives, at saka biyaya ng blessing ng God yun sa amin. Kaya mas maganda ang buhay dito or doon sa Mindanao? Ikaw, sa tingin mo, saan? Dito. Bakit? Kasi siyempre, dito kami naghanap buhay. Kasi maganda din. Pero mas maganda rin doon. Pero ang dito, kasi dito namin nakukuha yung anak ko. Samot-sari ang mga paninda ni Aling Asnia Pacabultag. May mga pamaypay, ipit, cellphone case at eyeglasses. Patok naman ang mga nagagandahan niyang pitaka at coin purse. Nagtitinda din siya ng bumbilya, orasan, laruan at akalain mo may mga headset din. Mayroon din siyang mga payong, baterya at pamaypay at syempre ang pinakamabenta sa lahat, mga pirated DVDs. Lahat ng ito ay binibenta niya sa murang halaga. Isa lamang si Aling Mini sa mga Muslim na nakipagsapalaran dito sa Luzon para maghanap buhay. Gaya niya, ang iba sa kanila ay nakipagsapalaran din. Taglay ang pag-asang dito mahahanap ang kaginhawaan sa buhay.